Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapangunang nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sang Iloilo, kagkaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Sa buong adlaw sang Martes, Marso 3, kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Ginel Baclay. Gagaron sa aton barantayan ka mga mainit nga mga pangulong dinalan. Linog na batyagan sa area sang Panay kag Negros Occidental. Ila ka mga lugar nagdeklara sang suspensyon sang klase. Iloilo City Government nagpatigayon sang rapid assessment inspection sa mga building sa syudad sang Iloilo. Obra kag klase sa banwa sang Tubungan kag Gimbal suspendido subong adlaw kasunod sa nagluntad nga linog. National Grid Corporation of the Philippines ginpahayag nga stable ang power transmission sa piyak sang naeksperyensyahan nga pagtayog kahapon kagabi. Peso Iloilo City ginpasalig nga may nakahanda ang assistance sa mga OFWs nga luyag magpauli gikan sa Middle East. Ila ka Ilonggo OFW sa Lebanon ginsaysay sa Radyo Pilipinas Iloilo ang pagkahangawa sa padayon nga gyera sa Middle East. Kag 1,900 ka pulis kag security forces gin-deploy na sa ASEAN-related meetings nga hiwaton sa Boracay. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga kagkaron sa detalye sang mga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gitayog sang linog ang area sang Panay kag Negros Occidental kagabi sa information sang DOST PHIVOX ang sentro sang magnitude 5 nga linog nabalag sa banwa sang Tigbawan apang batyag man ini sa iban nga kaiping nga mga lugar. Intensity 2 ang nabatyagan sa San Jose Antique. Intensity 4 sa Hordan, Guimaras kag syudad sang Iloilo. Intensity 3 sa Valderrama, Kulasi, Nueva Valencia kag City of Pasig. Intensity 2 naman na nabatyagan sa Malinaw, Aklan, Tapas, Capiz, San Lorenzo, Guimaras, City of La Carlota kag Sipalay. Amuman sa Bacolod City, Negros Occidental kag San Jose de Buenavista, Antique. Nabatyagan man ang Intensity 1 sang linog sa area sang Ibahay kag Malay Aklan, Aninii Antique, kag Hamindan, Capiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gilihan nga nagpatigayon sa rapid assessment inspection ng Iloilo City Government sa mga building sa syudad sang Iloilo, partikular sa city-owned facilities, matapos ang nabatyagan nga linog pasado alas 6 kagabi. Ginmando ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang pag-inspeksyon bilang kabahin sang standard safety procedure. Ginlibot sang team sang city government ang mga city government-owned facilities para magpatigayon sang rapid assessment inspection. Ginmanduan man ang mga school administrators nga magpatigayon sang inspeksyon sa ilang mga school buildings. Samtang gintugyan naman sa alkalde sa mga school administrators ang pagdesisyon kung magapatuman sila sang suspension sang klase. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gin-downgrade na sang DOST PHIVOX sa magnitude 4.8 ang linog na nabalag sa Iloilo alas 6:13 kagabi. Sandig sa information number 2 nabalag ang sentro sa Gimbal, Iloilo sa baylo sang Tigbawan. Sa piyak sini Batyagman ang pagtayog
sa pila ka bahin sang Iloilo kag iban pa nga area sa bahin sang Panay. Sa banwa naman sang Tubungan, Iloilo, suspendido ang obra kag klase sa banwa sang Tubungan subong adlaw Marso 3 matapos ang 4.8 nga linog. Ginanunsyo sang LGU Tubungan nga wala sang obra sa mga government offices kag wala man sang klase sa tanan nga level sa Martes nga adlaw. Madumduman nga ang 4.8 nga linog na batyagan sa Tigbawan, Iloilo kag iban pa nga mga lugar sa area sang Panay. Ang resumption sang obra kag klase magadepende na sa resulta sa assessment sang Municipal Engineering Office kag mga school heads. Radyo Pilipinas News. Ginpasalig sa National Grid Corporation o kon NGCP nga stable ang power transmission services sa Panay kag Negros Occidental sa tapos nga nagluntad ang linog kagabi. Ginpahayag sa NGCP nga intact ang grid kag wala sa maging report nga pagkadula sang kuryente o kon pagkaguba sang transmission facilities sa mga lugar sa diin nabatyagan ang linog. Naibuluan nga sandig sa information number 2 sang DOST PHIVOX ang magnitude 4.8 nga linog nagluntad sa banwa sang Gimbal pasado alas 6 sang gabi. Sabay naman sang banwa sang Igbaras, safe for occupancy ang nangin assessment sang Municipal Engineering Office kag Igbaras Fire Station sa mga pasilidad sa banwa sang Igbaras kasunod sa nagluntad nga linog. Lakip sa mga nag-assess sa pag-clear amo ang Municipal Engineering Office, Igbaras Cover Gym, Igbaras Police Station kag Igbaras Public Market. Padayo naman ang inspeksyon sa iban pa nga building sa banwa, lakip na mga classrooms kag school facilities sa lugar. Radyo Pilipinas News. Peso Iloilo naka-profile sang 172 ka mga OFWs nga taga-probinsya nga naga-obra sa Middle East. Hindi kasunod sang pagmonitor sa padayon ni giyera sa Middle East. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenyeta. Naka-profile sang 172 ka overseas Filipino worker kon OFW nga taga-probinsya sang Iloilo nga nagaubra sa Middle East ang Public Employment Service Office sa Peso Iloilo as of 1 p.m. sang March 2. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Cynthia Dario, head sang Peso Iloilo, kalabanan sa mga na-profile ang gikan sa Bahrain, Israel, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman kag UAE. Dugang paniya nga kalabanan sa mga OFW nagpabutyag nga safe sila sa tunga sa nagapadayon nga inaway sa tunga sang Israel, USA kag Iran. Samtang nakahanda man ang gobyerno probinsyal sang Iloilo sa pagbaton sang OFW pananglit nga mihiwaton nga mandatory repatriation. Pahayag pa ni Dario nga sa 172 wala pa sang nagpabutyag sang ila intensyon nga magpauli sa Pilipinas apang sa tion nga may mandatory repatriation iga-endorso sa provincial government ang listahan sa OWA para sa repatriation kag kung makapauli na sa Iloilo, iga-assess ang mga OFW para mahibaluan kung bala qualified sila sa mga nanuhay-tuhay nga programa sang gobyerno probinsyal. Ma'am, sa subong no, kay ang aton gobernador nagmando sa aton nga ang mahimo naton sa subong is to profile, to monitor, kag to follow up ng ilang nga sitwasyon dito. Kaya pibalaan pa man naton nga wala pa man sang go signal for a mandatory repatriation. But if and when may ara na sang advisory coming from the DMW for a mandatory repatriation, then those nga nag-request sa aton for repatriation, we will endorse the list sa OWA for the OWA to facilitate and for us to monitor also kung saan o ini sila pwede makapauli. And if and when, ma'am, no, ari na sila sa Pilipinas, kung mag-abot na sila, nagatabo man kita sa airport. Napakato natin ini sila diri sa opisina for us to pre-assess them if they can qualify for our program. Nabatian ang kabahisang pahayag ni Dario. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ginpasalig sa Public Employment Service Office Iloilo City nga nakahanda sila nga magatag sang assistance sa mga Ilonggo overseas Filipino workers nga luyag magpauli gikan sa Middle East. Suno kay Peso Iloilo City Manager Gabriel Felix Umadhay, 15,000 pesos ang ginahatag nila nga assistance para sa mga distressed OFW. Magluwas diri may ginahatag man sila nga livelihood assistance kung sa diin mahimo makapili ang OFW sa 10,000 pesos up to 30,000 pesos nga magamit nila para sa isa ka start-up o kung agod mag-umpisa sang ilang nga negosyo. Dugang sang opisyal ang ilang nga datos kag profile nga makuha sa syudad,
ila ginapasa sa Department of Migrant Workers o kon DMW nga amo naman ang nagaproseso sang ticketing kag logistics sa mga OFWs nga magapauli. Sa karon yara sa 119 ka OFWs ang ilan na monitor nga yara sa Middle East as of March 2. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Peso Iloilo City ginpahayag nga wala pa sang may nasamaran nga Ilonggo OFW sa nagluntad nga giyera sa Middle East. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emma Rose, Santiago. Wala sang na-record nga Ilonggo OFWs nga nasamaran sa Middle East ang Peso, Iloilo City. Sa piyak sinihugot ang pagbantay sang opisina sa sitwasyon sang Ilonggo OFWs sa tunga sang tensyon sa Iran, Iraq kag Estados Unidos. Suno kay Gabriel Felix Obadhay, Peso, Iloilo City Manager, hugot nila nga ginabantayan ang kahimtangan sang 119 nga OFWs nga ilang nga na-record nga yara sa Middle East as of March 2. Sa nasambit nga numero, 32 ang yara sa Kuwait, 29 ang ara sa Saudi Arabia, 28 sa Qatar, 17 sa Israel, 6 sa UAE, 4 sa Jerusalem, 2 sa Oman, kag 1 sa Bahrain. Ginapayag niya nga kadamaan sa mga OFW nga yara sa Middle East, mga skilled workers nga nagaobra sa pabrika, airport, kag sa food industry, partikular sa mga restaurants kag hotels. Base sa ilang nga pakigistorya, ang 119 nga na-monitor nila nga OFWs yara sa maayo nga kahimtangan, mentally capable kag generally safe ang kondisyon, maskin malapit sila sa area nga may tensyon. Sa pihak sang paghingyo sang gobyerno nga magpauli, ginpayag iumadhay nga wala pa sang luyag nga magpauli sa syudad. Sa karon padayon sa paglibot ang Peso, kaupod ang Barangay Employment Service Officers o kon BESOS sa mga kabarangayan na mag-coordinate sa mga pamilya sang OFWs. Nagpanugyan man ang Peso Iloilo City nga i-declare sa ilang opisina ang mga OFWs nga yara sa Middle East, ilabi na ang yara sa Iran nga lubos nga naapektuhan sang tensyon. Dugang sang opisyal nga may mga OFWs nga nagaagi backdoor o kun mga nagsulod sa iban nga pungsod maskin kulang ang ilang nga mga dokumento o kun sa ilegal nga pamaagi. Ginpasalig ni Ubadhay nga nakhandang ilang opisina nga mag-alalay kag maghatag sang bulig sa mga Ilonggo OFWs nga yara sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Amaro Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbukas ang dedicated hotline kag help desk ang Bacolod City Government agud magbulig sa mga Bacolod noon nga may mga pamilya o kunabyan nga overseas Filipino workers nga apektado sa tensyon sa Middle East. Sa Bacolod City Government, kaupod Manila ang Department of Migrant Workers. Komitido sila sa paghatag sang giya kag suporta agud masiguro ang maayo nga kahimtangan sa mga Bacolod noon nga mga OFWs. Ginagdang lokal nga panguluhan o kung sang lokal nga panguluhan ng publiko nga hindi magduha-duha sa pagtawag sa hotline sa numero nga 0930-877-5097 o kung magpalapit sa help desk nga nahamtang sa Bacolod City Government Center, Labi. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pila ka mga Ilonggo OFW sa Lebanon ginsaysay sa Radyo Pilipinas Iloilo ang ilang eksperyensya kag pagkahangawa sa padayon nga giyera sa Middle East. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Ginpakigbahin sang Ilonggo OFW nga si Dante Antinor sang Banate Iloilo kag Raimundo Donor sang Banwa sang Oton ang ila eksperyensya kasunod sa pagpamumba nga natabo sa pungsod Lebanon. Tuman ang alarma nga ilang nabatyagan sa area sang Babda, Lebanon sa din sila ang nagatinir kaupod sa iban pa nga OFW matapos mabatihan ang paglupok sang bomba sa ila lugar. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Antinor ginpahayag sini nga naanad na siya sa sitwasyon kag padayon ng ila pagpanago sa hilway nga lugar. Dugang pa sini bisan pa nga may peligro padayon sila sa pagtrabaho bilang driver sa pungsod agud masuportahan ang ila pamilya sa Pilipinas kag hindi pa handa nga magpauli. Padayon ang ila pagpakigangot sa mga hotlines ng embahada sa ila sitwasyon sa nagluntad nga giyera sa Middle East pananglit may igapatuman nga repatriation. Matandaan nga nagapadayon ang giyera sa tunga sang Iran, Israel kag Estados Unidos kag pila ka pungsod sa Middle East. Naglunsar sang pag-atake ang Israel batok sa Hezbollah nga nahamtang sa pungsod Lebanon. Medyo ginambalangunan sa lupok sa babaw. Pero sa dalok tanang to ang lupok. Para hindi ta na magpanik. Tapos ang iban nga mga tao nagsalala na duro na mga salakyan. Siyempre alas dusula para salakyan gawa sa
okay lang. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dante Antenor sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naka-alerto ang 1,900 ka mga pulis kag security force sa magatag sang seguridad sa ASEAN-related meeting sa Boracay. Suno kay Aklan Police Provincial Office Spokesperson Captain Aubrey Ayon, nakatutok ang deployment sa kapulisan sa pag-secure sa mga delegado halin sa pag-abot sa airport, padulong sa venue, kag iban pang aktibidad sa mga delegado sa isla. Ginpasangkad man sang Aklan PPO ang seguridad sa isla sa pagpatuman sang gun ban. Ginpasangkad man ang pagbantay kag ginpanugyanan ni Aklan PPO Director Colonel Arnel Ramos sa mga personnel nga mangin professional nga mangin matinahuron sa mga tawo kag delegado nga ilang may istorya. Ang deployment kabayan sang komprehensibo nga preparasyon sa seguridad para sa ASEAN Senior Level Committee on Financial Integration and Related Meetings nga magalawig tubtob sa bulan o kung sa Marso 6 subong nga tuig. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginbuksan sang DICT Regional Office 6 ang ilang opisina sa tanan nga mga pamilya sang overseas Filipino workers sa Middle East nga luyag makigangot sa ilang pamilya sa piyak sang tensyon nga nagaluntad. Suno sa DICT Region 6, mangin available on-site ang free Wi-Fi kag computer access. Agud masiguro nga hindi mangin upang ang distansya sa ila komunikasyon. Sa mga interesado, mahimo nga magbisita sa DICT Regional Office 6 nga nahamtang sa Zamora Street, Milieza, Iloilo City o kung pwede man makatawag sa numero nga 0946-0492-605 para sa nagakaigo nga bulig. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May nakalinyada nga mga aktibidad ang Iloilo Provincial Government sa pagsaulog sang National Women's Month subong nga Marso. Kadungan sang flag raising ceremony sang Marso 2, nagiwat sang kick-off ceremony ang Iloilo Provincial Government para sa pagsaulog sang National Women's Month. Ang mga aktibidad na sentro sa ikayong lawas, palangabuhian, obra kag women's empowerment. Humalin Marso 2, 31, magatanyag sa tiendas Ilonggas ang mga MSME kag agri-products sa lokal nga mga kababainhan ng mga negosyante mangunguma kag mahingisda sa Kapitolyo nga makahatag naman sa ila sang mas malapad nga merkado kag dugang nga oportunidad sa kita. Magatanyag man pinagi sa alalayi si babayi ang sang libre nga legal assistance. Humalin Marso 2, 6 nga mahiwaton nga healthy her cancer screening kag health education session sa Marso 6, 13, 20 kag 27 kag Love You Women nga laboratory services para sa mga empleyado. Sa Marso 12 naman, magapatigayon ang Provincial Peso sang Bida Ilongga Job Fair sa Casa Real de Iloilo. Maiwaton man ang Provincial Government nga Skills Activities, Women's Forum on Sustainable Communities, kag Self-Defense Training, kaupod ang Iloilo Police Provincial Office. Ginpahayag ni Iloilo Vice Governor Lian Dibuque ang selebrasyon nagakilala sa katahom kag kalig-on sang kababainhan bilang importante nga partner sa pagtukod sa progresibo nga Iloilo. Sandig sa tema sang Women's Month, subong at tuig mo ang We for Gender Equality and Inclusive Society. Ang selebrasyon na hisuno sa Proclamation number 227 kag ginpangunahan sang Philippine Commission on Women. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Councilor Parcon ginaduso ang ordinansa nga wala nagapanugot sa tanan nga sahi isang child labor sa syudad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Emer Rose Santiagudo. Pasado na sa first reading ang ordinansa nga ginduso ni Councilor Francis Grace Parcon nga wala nagapahanugot sang tanan nga sa isang child labor sa syudad sang Iloilo. Suno sa opisyal nga chairman sang Committee on Family and Women sang Sangguniang Panglungsod bilang isa ka Iloy, nagapati siya nga ang lugar sa mga kabataan dapat yara sa eskwelahan kung sa diin sila dapat magtuon kag sa sakto nga tinion maghampang. Rason nga ginduso niya ang Anti-Child Labor Ordinance. Lakip sa pagatutukan sang ordinansa ang paghatag sang kahulugan sa termino nga child labor kag pagpatpat kung ano-ano nga mga aktibidad ang makabig nga child labor kag ano naman ang hindi. Suno kay Parcon, makabig nga child labor kung nag-obra ang isa ka bata nga nagaedad 15 anyos kag panubo
sa mga delikado nga ulubrahan o kung may dala nga peligro sa iya nga kabuhi. Makabig man nga child labor kung ginpuwersa ang isa ka bata nga mag-obra kag ini nagasablag sa iya nga pag-eskwela kag gina-expose siya sa pagpang-abuso. Tinutuyo man sang ordinansa nga hindi lang protektahan ang mga kabataan kundi mahatagan sang nagakaigo nga intervention, social services kag outreach programs ang mga biktima sang child labor pati na ang ilang mga ginikanan. Pinaagi man sa ordinansa nagalaom si Parkon nga malikawan ang mga insidente kaangay sa mga minor de edad nga nagabaligya sa mga ulutanon sa Diversion Road nga ginrescue sang CSWDO. Dugang niya may mga namonitor man sila nga mga minor de edad nga nagaubra sa construction site. Sa karon ginahandaan na sang opisyal ang hiwaton nga committee hearing para sa nasambit nga ordinansa. Sang akong mensahe, sang ginpapasar ko niya for first reading is bilang isa kailoy, nagapati kita nga ang lugar sa aton mga kabataan ara sa eskwelahan para magtuon kag kung sa sakto nga tinion magampang kupod ang ilang mga kabataan. So ang main objective gid naton is para protektahan ang aton nga mga kabataan kag sa mga nagkakalatabo sa nga aton syudad if nakita naton sa balita na Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Francis Grace Parcon. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa masobra 13 million pesos nga walor sang illegal nga droga na kumpiska sang Iloilo City Police Office sang Pebrero nagligad nga bulan. Iniya na kumpiska sang kapulisan sa 57 ka anti-drug operations ka nakadakop sila sang 71 ka mga nagaduso sang illegal nga droga. Nagapanguna sa may pinakadako nga nakumpiska ang Iloilo City Drug Enforcement Unit. Suno kay ICPO Director Wilbert Parilla, pisar sang dalagko ang kahiwatan sa syudad sang Iloilo nagapabilin nga agresibo ang kapulisan sa pagpapas ang problema sa illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 483 ka mga barangay volunteers nagbaton sang incentive nga balor 5,000 pesos. Radyo Pilipinas. Radyo Sa detalye Pilipinas sang Report. balita ni Marian Grace Ereñeta. Nakabaton sang cash grant ng 483 ka barangay sa probinsya sang Iloilo nga wala sa minor record nga kaso sang dengue humalin Enero tubtob Oktubre tuig 2025. Gimpayag ni Dr. Maria Socorro Quinion, Provincial Health Officer, nga nakabaton ng mga barangay sang tig 5,000 pesos sanig sa Executive Order No. 162 Series of 2025 nga gin-issue ni Iloilo Governor Arnold Officer Jr. nga nagahatag sang financial incentive sa mga barangay nga nagapabili nga dengue-free as of October 2025. Pwede magamit sa mga barangay ang incentives para sa community-based vector control measures, health education campaigns, kag capacity building activities. Sarang maklaim sa mga barangay ang cheque sa Provincial Treasurer's Office tubtob Marso 31. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagpanakop sang kulurom nga jeep dapat mas tutukan pa sang LTO Region 6 suno sa Ikaw DTC kag LTAP President Rizal Alido. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang Report. balita. Dapat sa lamahon sang Land Transportation Office ang pagpanakop sang mga bayulasyon na ginakaulamiran sa mga public transport. Ginpahayag ni Rizal Alido, Chairman sang Ikaw DTC kag Presidente sang Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas sa rehiyon. Sa interview sang Iloilo Morning Program nga hindi lang dapat overloading at tutukan sang operasyon sang LTO, kundi ang padayon man nga pagbiyahe sang kolorom nga mga jeep. Dugang pa sinibato nila ang mga paglapas sang pila ka mga modernized units nga naga-overloading sa diin ilagin pasalamatan ng mga commuters nga nagareklamo apang dapat hindi man pagpabayaan ang violasyon sa mga jeep nga hindi rehistrado kag wala sang affiliation sa transport co-op. Sa sinapol sa mga operator sa LTFRB kag LTO, ginpayag ni Alido nga nagpabutyag ang mga hensya nga strikto na ang pagpanakop sa mga unregistered PUJ bangod sa ginapatuman nga LPTRP sa syudad sang Iloilo. Natala naman nga makigsapol ang alyansa sa mga transport co-op kay Mayor Raisa Treñas ago di palabot ang ila pangabay upod sa mga natungdan nga ehensya. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippines Standard Time, alas 8:27 na sa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang detalye sa managa panguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Martes, March 3, 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon,
Please share, follow, kag like lang sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid 104,000 followers na kita. Salamat gid sa inyo siniya nga pag-upod kag pag-follow diri sa aton siniya nga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ako na gid lamang inyo alagad, ang inyo tagbalita kada aga, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Bantayi ang mga